Eto mga tol, Nonito The Flash Donaire may reaction kay Tank Davis versus Jake Paul. Sabi ni Donaire, kailangan natin i-adapt yung mga pagbabago sa boxing lalo na sa entertainment. Kasi ang boxing ngayon, iba na raw ito sa 1980s at 1990s. Dati talagang labanan ng magagaling. Napapabilib ang mga fans kapag yung isang boksingero nilabanan niya ang kapwa niya magaling din. Pero ngayon iba na raw ang usapan kasi marami ng paraan para makapanood ng boxing. Hindi katulad dati makapanood ka ng laban sa pay-per-view, pero ngayon pwede ka manood sa YouTube, Facebook, TikTok. Kaya mas marami na raw fans ngayon sa boxing. Pero hindi na katulad dati na labanan ng magagaling. Katulad ngayon laban ni Davis at Jake Paul sa November 15, kailangan daw natin i-adapt ito bilang entertainment. Kasi hindi na raw ito mapipigilan mga tol bilang parte na ito ng pagbabago sa boxing. Lalo na si Jake Paul, napakaraming followers. Ganon din si Tank Davis. Hindi sila mawawalan ng viewers dyan kasi meron silang fan base. Kaya para kay Donaire mga tol, tanggapin na lang natin ito at i-enjoy na lang bilang entertainment. Pero sa mata ng maraming boxing fans, hindi nila gusto yung mga ganitong laban. Pero dahil nga hindi naman lahat ng nanonood tunay na boxing fans, karamihan dyan naghahanap lang talaga ng mapapanood. Gusto nila yung mga kakaiba, gusto nila yung bago sa mata. Pero ayon sa trainer ni Mario Barrios na si Bob Santos, parang sparring lang ang mangyari na ito. Pero nagbabala din si Bob Santos kay Jake Paul. Huwag daw niyang baliwalain si Tank Davis dahil may skill din ito at may lakas ang kamao. Ayon nga sa trainer ni Tank Davis mga tol, gusto nilang saktan si Jake Paul at gusto rin nila i-knockout. Napakalaki ni Jake Paul mga tol, 190 pounds laban sa 135 pounds. Si Davis matigas din, kaya niyang tanggapin yung mga suntok pero sa katimbang niya, parehas niyang lightweight. Di ko alam kung ano yung kontrata na binigay ni Tank Davis, kung may rehydration clause ba. Pero kung open weight ito, magtimbang si Jake Paul hanggang sa gusto niya, nako. Talagang bibigat palalo si Jake Paul, pwede ngang umakyat yan sa heavyweight Kaya maraming fans pa rin talaga ang may intriga dito. Gusto nilang makita kung paano maglaban ang dalawa. Pero ayun nga kay Bob Santos, parang sparring lang ito. Kaya wag nang mag-expect. Sa ibang banda, maraming fans ang nagre-request dapat daw isama si Casimero sa Trillia in Manila para daw makadagdag hype. Kasi 3 division champion si Casimero, may pangalan din at maraming fans ang nag-aabang sa kanya. Magandang araw sana itapat si Casimero kay Elijah Pierce, tapos isasama dyan sa Trillia in Manila. Pero ang problema dito, si Casimero hindi under ng MP promotion. Kung si Casimero sana hawak pa rin ni Gibbons, talagang isasama nila yan sa Trillia in Manila. Pero hindi na ngayon. Malabo rin ilaban si Elijah Pierce kay Casimero. Kaya sabi nga ni Kameda mga tol, sa December pa ang tune up ni Cuadro Alas. Gusto nga ni Kameda dalhin si Casimero sa Japan para makita kung paano ito mag-training. Parang duda pa si Kameda sa training na binibigay ni Jason. Kasi gusto niya dalhin pa si Casimero sa Japan, bibigyan ng mga sparring partner at matutukan niya kung paano ito mag-ensayo. Okay mga tol, hanggang sa muli nating updates.